Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito pong pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi yung nakita po nating balita kanina na kung saan gaano nga ba katotoo mga kababayan na winaldas daw po nitong si Daniel Padilla ang joint account nila nitong si Catherine Bernardo. Dito mapapag-usapan din po natin yung balita mga kababayan na nilinaw ng pamilya nitong si Catherine Bernardo, yung kumakalat na balita na kung saan eto daw pong si Catherine Bernardo ay lilipat na daw po ng ibang network at aalis na daw po ng ABS-CBN. At dito matatalakay din po natin yung matinding hugot nitong si Carla Estrada mga kababayan dahil po sa hiwalayang Katniel. At dito mapapag-usapan din po natin yung dahilan kung bakit nahuli sa pambababae etong si Daniel Padilla mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan ay nais ko lamang pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na wag niyo po sanang kalimutan na i-like po etong video natin na ito at wag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or magla-live tayo ng mga ganitong klase ng issue or video mga kababayan. At gusto ko din po kayong batiin ng isang magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa mansulok na mundo kayo naroroon, mapa sa Pilipinas man po kayo o ibang bansa. Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at gabayan po kayo ng ating Panginoon. Mega love shoutout po sa inyo at mabuhay po kayong lahat. So eto, umpisahan na agad natin itong ating usapan dito sa nakita nating balita galing po dito sa Abante. Una sa balita na kung saan sunod-sunod na po yung nangyayaring swerte dito kay Catherine Bernardo. Dahil lang naman kung makikita po natin dito, ipinlex po nitong si Catherine Bernardo yung kanyang isang negosyo, which is mga kababayan yung resort dito sa may El Nido, Palawan. So sabi po dito sa Abante, una sa balita, ang yaman talaga ni Catherine, Flinex ang resort business. Yan yung sabi dyan mga kababayan. So basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, eto, puro good vibes ang sunod-sunod na post ni Catherine Bernardo sa kanyang Instagram na mayroon ng 20.1 million followers and is still growing. Bukod kasi sa bagong endorsement, new house at Anak TV Award, Makabata Hall of Fame, niya ay Flinex rin ni Kat ang award na palaluna ng kanyang resort sa El Nido, Palawan. Biruin nyo mga kababayan na itong ngayon ko lang nalaman na meron pala pong business na resort etong si Catherine Bernardo. Dito talaga hindi natin maikakaila na talagang pagdating mga kababayan sa pag-iingat ng kanyang pinaghirapan, ng kanyang mga kinitang pera, napapupunta sa maganda. Dahil tingnan nyo po, eto, ngayon lang natin nalaman pare-parehas na bukod pala mga kababayan doon sa mga iba pang negosyo nitong si Catherine Bernardo, meron pala po siyang resort na masasabi po natin na maganda talaga yung pinuntahan ng mga pinaghirapan itong si Catherine kasi napapapunta sa mga negosyo po niya na makakadagdag ng income sa kanya. Ano po, hindi po katulad nung kay Daniel Padilla na hanggang ngayon hindi nga natin alam kung may negosyo or wala. Kasi ang alam lang natin na negosyo nitong si Daniel Padilla is yung kasosyo nila, etong si Catherine. Yun lang yung alam natin, pero wala na tayong iba pang alam na ibang negosyo nitong si Daniel Padilla. Hindi katulad nitong si Catherine Bernardo na mayroon pala po itong sariling resort. Ano po sa El Nido, Palawan. So basahin pa natin, sabi pa dito, proud si Kat sa parangal na nakamit ng kanilang isla Amara Boutique Resort. Tinanghal na first ever Tourism Excellence Award ang nasabing resort ng El Nido Municipal Tourism Office. 1 year pa lang na operational ang boutique resort na ito, pero bongga ang achievement nila ha. Yan yung nakalagay dyan. Sabi pa po dito mga kababayan, basahin pa natin, kasosyo ng dating girlfriend ni Daniel Padilla, which is etong si Catherine, sa 42-room boutique resort na ito sa Palawan, si Pascual at iba pang ng showbiz friends. Yan yung nakalagay dyan. So sabi pa dito, basahin pa natin, mukhang tuloy-tuloy na ang pasok ng blessing sa Asia's phenomenal superstar. Kaya super dead man na siya sa mga nega at marites. Ang yaman talaga ni Catherine dahil sobrang bongga ng businesses niya, no? Ang sumulat po nito si OJ Rodriguez. So ngayon mga kababayan, hindi talaga maikakaila
na matalino pagdating sa paggamit ng pera etong si Catherine Bernardo. Dahil biruin nyo nakapagpundar agad ng sarili niyang resort. Dahil biruin nyo po mga kababayan nakapagpundar agad itong si Catherine Bernardo ng sarili po niyang resort. Talagang kung makikita po natin mga kababayan, nagtutuloy-tuloy na yung pag-progress ng mga pinaghirapan nitong si Catherine at talagang super blessing yung pumapasok sa kanya buhat nung maghiwalay sila nitong si Daniel Padilla. Masasabi natin napakagandang bagay para kay Catherine dahil mga kababayan, saglip na bumagsak si Catherine sa paghihiwalay nila nitong si Daniel Padilla ay super blessing naman yung patuloy na pumapasok sa kanya at talagang sunod-sunod ang mga endorsement yung nakukuha ngayon nitong si Catherine na makakatulong talaga ng malaki sa kanya. So ngayon mga kababayan, kayo ano po ang opinion at masasabi po ninyo dito sa nakuhang parangal ng resort nitong si Catherine Bernardo? Comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang opinion nyo po hingil po dyan. Ano po? So ngayon, punta naman po tayo sa next topic po natin na kung saan meron daw pong matinding hugot itong si Carla Estrada sa hiwalayang Katniel at kung bakit daw po ito nabatikos ng publiko. So sabi dito, basahin po natin ang nilalaman ng Abante, una sa balita. Yan po ulit yung source po natin. Hugot din yarn, Carla new look sa kasagsaga ng Katniel, hiwala yan. So basahin po natin yung nilalaman. Sabi po dito, ibinida ni Carla Estrada ang kanyang new look sa kasagsaga ng isyo kung bakit naghiwalay ang Katniel. Sa Instagram nag-share siya ng video kung saan makikita ang kanyang peksikat. Yan yung sabi dyan. Sa wakas, nagawa ko na din. Caption ng mamshi ni Daniel Padilla. Ginawa niya rin profile pic sa Facebook ang kanyang short hair do. Yan yung nakalagay dyan. Agad itong nag-viral at ilang mga netizen ang nagsabi na naging kahawig niya si VP Sara Duterte. Sabi pa dito mga kababayan, basahin pa natin. Eto. Biruin nyo, tumaiming pa yung kanyang pagpapagupit sa hiwalayang Katniel. Parang ang dating mga kababayan, siya yung nakipaghiwalay. Parang ganon. Hindi naman sa binabatikos natin. Hindi naman sa binabatikos natin yung nanay nitong si Daniel Padilla. Pero parang ganon na nga mga kababayan, parang siya yung may matinding pinagdadaanan. So basahin pa natin, may iba namang nagsasabing gusto lang mapag-usapan ni Carla dahil nag-iba rin ng hairstyle si Catherine Bernardo. Oo nga, parang ang dating, ginaya lang mga kababayan. Sabi dito, say naman ng ibang netizen, tila broken hearted din si Carla. Sabi dito mga kababayan, ni Nene Dagom, parang si Inday Sara. Hindi talaga, nung nagpagupit itong si Carla Estrada, nagpaikli ng buhok nitong si VP Sara Duterte mga kababayan. Kung makikita nyo, halos nagka-same sila dahil nga ang gupit nitong si VP Sara Duterte ganon na ganon katulad ng gupit nitong si Carla Estrada mga kababayan. So sabi pa dito, basahin pa natin. Sabi ni Evelyn Gobal Bagay, ayan, sabi dito, kala ko si Inday Sara. Sabi ni Rebecca Geronimo, gusto lang niya mapag-usapan kasi sikat, nagpagupit, pinag-uusapan Hindi kasi nga kung makikita ninyo, parang ang dating nga sa publiko nito, lalo na sa mga fans nitong si Catherine Bernardo, parang ginaya lamang po etong si Catherine dahil nga nung nag-break etong si Catherine at saka itong si Daniel, nagpa-hairstyle din or nagpa-hairdo etong si Catherine Bernardo at talagang kung makikita nyo, pamula sa buhok na normal naging orange na yung kulay ng buhok nitong si Catherine mga kababayan at doon nga napag-usapan ng matindi etong si Catherine at nakita natin na tila nakaka-move on na sa hiwalayan nila nitong si Daniel Padilla. So ngayon, ang dating kasi mga kababayan sa mga netizen, parang ginagaya din ni Carla Estrada etong si Catherine. Dahil nga nung nagpaherdo si Catherine, gumaya din etong si Carla Estrada. Parang ganon, parang sumasabay sa issue nung kay Catherine para mapag-usapan siya. Kayo mga kababayan, ano ang masasabi niyo po dyan? Comment below na lamang po mga kababayan ha. So tuloy pa po tayo, sabi pa dito, Mariam Binag, siya yata ang broken hearted, DCDJ. Sabi ni Marlene Rapana, heartbroken po si Carla. Sabi ni De Guzman Preds, hala siya pala ang nakipag-break. Sabi ni Lia Umani, ikaw na ang kapalit ni BP Sara, madam. Sabi pa po dito ng pangalan ng mga mamshi, di po nagpagupit si Kat, wig lang yon. Orange na nga hair color niya. Ngayon, bongga, di ba?
Pero kung titingnan po natin mga kababayan, ang dating kasi sa publiko, parang si Carla Estrada yung mas may pinagdadaanan, hindi si Daniel Padilla. Dahil ngayon wala pa tayong nakikita na bagong aura nitong si Daniel Padilla or bagong mukha sa publiko. Ang nakita lang natin mga kababayan is yung pagpunta niya parang sa isang charity. Yun lang yung nakita natin na nabatikos pa nga ng ilan. Kasi nga parang ang dating mga kababayan nung ginawa ni Daniel Padilla na pagtulong at pagbisita o pagsasagawa ng isang charity event mga kababayan is parang nagpapakitang tao lamang or parang ginagawang damage control dun sa hiwalayan nila nitong si Catherine Bernardo. Yun yung nakikita. At yun yung unang beses na nakita natin itong si Daniel Padilla pagkagaling niya dun sa hiwalayang Katniel mga kababayan. Ano po, so kayo mga kababayan, anong opinion ninyo or comment ninyo dito sa pagbabagong anyo nitong si Carla Estrada? Bagay ba? Dahil charot lang. So comment below na lamang po kung ano pong opinion ninyo dito sa matinding hugot nitong si Carla Estrada. At ngayon pupunta na po tayo dito sa balita na kung saan mga kababayan ay binigyang liwanag ng pamilya Bernardo. Dahil kung makikita ninyo nung mga nakaraang linggo may mga lumalabas na balita po na kung saan ay ito daw pong si Catherine Bernardo ay lilipat na ng ibang network dahil nga sa hiwalayang Katniel mga kababayan at tila parang aalis na dito sa ABS-CBN. So ngayon niliwanag naman po yan ng pamilya Bernardo. Ano po? Dahil nga marami na naglalabasan na fake news ngayon at marami ding mga taga-suporta ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla ang nakaabang po at naghahanap ng talagang matibay na basihan or balita dun sa hiwalayang Katniel. So ngayon mga kababayan, kung makikita po natin, sabi po dito, Catherine Bernardo de Hinz aalis ng Kapamilya Network. Yan yung nakalagay dyan. So sabi po dito, basahin natin yung nilalaman. Ito daw, mananatili pa rin na isang kapamilyang aktres na si Catherine Bernardo. So ito po, dun sa mga nagpapakalat ng balitang aalis na sa ABS-CBN itong si Catherine Bernardo, ito po yung balita na masasabi po nating isang legit din. Dahil sabi dito, nag-message ang ABS-CBN News sa ina ni Catherine na si Min Bernardo. Ang kanyang sagot nung tanungin kung lilipat ng network ang kanilang anak ay no, matibay na no mga kababayan. Hindi siya alis ng Kapamilya Network. Dagdag pa nito, naging usap-usapan si Catherine at Daniel Padilla kamakailan dahil sa pag-amin na hiwalay na sila. Yan po yung nakalagay dyan. So ngayon mga kababayan, napakaliwanag naman po ng sinabi dito na ito daw pong si Catherine Bernardo ay mananatiling nasa sa ABS-CBN at hindi po ito lilipat ng network. So sa madalit salita mga kababayan, walang katotohanan yung lumalabas na balita na etong si Catherine Bernardo ay aalis na daw po dito sa ABS-CBN dahil nga parang ang dating ay inilaglag ng Star Magic etong si Catherine. At parang may lumabas ding balita na lilipat sa Viva Films. Parang ganon mga kababayan. So ngayon niliwanag po yan ng ABS-CBN at ng pamilya ni Catherine Bernardo na wala pong katotohanan na aalis etong si Catherine dito sa Kapamilya Network dito sa ABS-CBN. So ngayon, yan po yung masasabi nating isang matibay na balita na lumabas mga kababayan patungkol doon sa sinasabing aalis na etong si Catherine Bernardo dito sa ABS-CBN. So kayo po mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hingil po dito sa mga nagpapakalat ng fake news na kung saan eto daw pong si Catherine Bernardo ay lilipat na daw po ng ibang network dahil inilaglag na ng Star Magic at ng ABS-CBN na ngayon mga kababayan ay wala naman po palang katotohanan. So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi nyo hingil po dito sa balita na nakita po natin na ito. So ngayon, punta naman po tayo dito sa isa pang balita na kung saan mga kababayan, eto daw si Francine Diaz ay nakinabang sa galit ng mga fan nitong si Catherine Bernardo mga kababayan. So alamin natin ang dahilan kung bakit nga ba nasabing nakinabang etong si Francine Diaz sa galit ng mga fan nitong si Catherine Bernardo dito sa hiwalayang Katniel. Ano po? So sabi dito, basahin po natin ito. Napansin ng mga fans ni Francine Diaz at Seth Fedelin ang madalas na paglalike at pag-heart ng mga supporter ni Catherine Bernardo sa mga social media posts about Francette. Yan yung nakalagay dyan. I had been seeing some Catherine's fans engaging on my tweet about Francine or Francette. Thank you everyone for appreciating our girl. Yan yung nakalagay dyan. She's really adores her ate Kat so much. Post ng mga panis sa ex account or dating Twitter na sinang-ayuna ng mga netizen at mga fans ni Francine at Seth. Yan po yung nakalagay dyan mga kababayan. Komento ng isang showbiz Kevin Sir, ito raw ba ang paraan ng ibang mga fans ni Kat para ipakita ang hindi nila pagkagusto kay Andrea Brillantes
at sa rebel nitong si Francine Diaz, sila nakasupport mga kababayan. So kung tatanungin nyo mga kababayan kung bakit mahal ng mga fans nitong si Catherine Bernardo at nagpakita ng suporta, etong mga fans ng Katniel dito kay Francine at saka dito kay Seth Fedelin ay dahil naiinis ito dito kay Andrea. At ito yung isang paraan nila mga kababayan para ipakita na mas sinusuportahan nila etong Francine kaysa dito kay Andrea Brillantes. Ano po, dahil kung makikita nyo nga at mapapansin ninyo ay etong si Andrea yung sinasabi na dahilan kung bakit naghiwalay etong si Catherine at saka itong si Daniel Padilla. At hanggang ngayon nananahimik etong si Andrea Brillantes mga kababayan. So ngayon, yan yung isang paraan ng mga netizen para maipakita kay Andrea na galit etong mga fans ng Katniel dito kay Andrea. Yan yung nakikita kong dahilan dyan mga kababayan, dahil alam naman natin na dati etong si Seth Fedelin ay nai-issue po ito dito kay Andrea Brillantes, at nung nagkaroon ng relasyon etong si Francine at saka itong si Seth mga kababayan, di ba may mga parinig dati etong si Andrea. At kaya nga nasabi na etong si Francine Diaz ang rival nitong si Andrea Brillantes dahil eto nga ay na-issue dati. Dito nga kayo magtataka mga kababayan kung mapapansin ninyo, di ba dati pag nagkaka-issue etong si Andrea, katulad dito mga kababayan kay Richie Rivero, kay Seth Fedelin at dun pa sa ibang mga nai-issue patungkol sa kanya ay nagsasalita agad siya ng mabilis. Pero dito sa hiwalayang Katniel, nananatiling tahimik etong si Andrea. Yun yung nakakapagtaka. Di ba kung iisipin ninyo, biruin nyo nung nakita nitong si Miles Ocampo, yung subuan, yung subuan nitong si Andrea at saka nitong si Elijah Canlas ng Chupageti mga kababayan, ay kaagad nag-message etong si Andrea dito kay Miles Ocampo. Pero nung nadadawit yung pangalan nitong si Andrea dito sa hiwalayang Katniel mga kababayan, wala man lang tayong nabalitaan na etong si Andrea Brillantes ay nakiusap dito kay Catherine Bernardo o nag-message na humihingi ng pasensya dahil sa pagkakadawit ng kanyang pangalan sa hiwalayang Katniel. Wala po tayong nakitang ganon. Pero nung nakita ni Miles Ocampo, napanood ni Miles Ocampo di umano yung video nitong si Andrea at saka nitong si Elijah Canlas na nagsusubuan ng Chupageti mga kababayan, kaagad siyang nag-message dito kay Miles Ocampo. Pero dun sa hiwalayang Katniel, wala siyang pakialam. Diba? Biruin nyo mga kababayan kung gaano katindi itong si Andrea. So ngayon, punta pa tayo dito, sabi pa dito, common denominator ng tatlo si Andrea hanggang ngayon ay dawit pa rin kasi ang pangalan ni Blight sa hiwalayan ng Katniel. Hindi lang sa Katniel kung hindi pati dun kay Miles Ocampo at kay Elijah Canlas. Sabi pa dito mga kababayan, eto, si Francine nga raw ang nakikinabang dahil sa galit ng mga fans ni Catherine kay Andrea. Kaloka ha, yan, kung makikita nyo mga kababayan, talagang hindi na rin po katakataka kung bakit mas sinusuportahan ng mga fans nitong si Catherine Bernardo etong si Francine, dahil nga ito ay karibal nitong si Andrea Brillantes. At alam naman natin na etong si Andrea ay nasasangkot talaga yan sa iba't ibang hiwalayan ngayon. Alam nyo mga kababayan, ang lupit. Kung iisipin natin etong si Andrea nasasangkot sa iba't ibang hiwalayan ngayon. Kung titingnan ninyo, baka sa susunod yung mga kapitbahay nyo na maghihiwalay dyan, lalo na yung mga matatanda, pag naghiwalay, baka sangkot pa dun si Andrea. Kasi halos lahat ng hiwalayan, sangkot siya. Kung iisipin natin, napakatindi. Pati ba naman dito kay Miles Ocampo at Elijah Canlas, siya rin yung isa sa napapag-usapan. Dito sa Katniel, siya rin. Diba baka sa susunod pag may hiwalayang nangyari dito sa amin, si Andrea na naman yung may kasalanan. Pero kayo mga kababayan, ano po ang opinion ninyo hinggil po dito? So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hinggil po dito sa lumabas na balita na ito daw po si Francine Diaz ang nakikinabang sa galit ng mga fans nitong si Catherine Bernardo. So deserve lang ba nitong si Andrea Brillantes yung nangyayari sa kanya mga kababayan na pambabatikos ng mga tao? So comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hinggil po dito sa kumakalat na balitang ito. So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic na nakita po natin. Galing po dito kay Summit Media Philippines na kung saan sinasabi po dito mga kababayan na ito daw po ang isa sa nakakalungkot
dahil daw po may inilabas na revelasyong matindi etong nanay nitong si Catherine Bernardo na si Ma'am Min Bernardo, na kung saan ay ipinakita daw po nito ang laman ng bank account nitong si Catherine Bernardo at Daniel Padilla, at tila parang winaldas daw po mga kababayan. So ano kaya ang katotohanan dito sa lumalabas na balitang ito mga kababayan, na winaldas daw po ni Daniel Padilla yung ipon nila nitong si Catherine Bernardo? So eto, panoorin po natin itong video ito at kinikredit po natin ito dito kay Summit Media Philippines. Kaya yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito kay Summit Media Philippines, mag-subscribe na po sa kanya. Yan po yung source po natin mga kababayan. Ano po, so ito i-play na po natin. Welcome back sa aking channel. Right. Ian Bernardo, ibinuking sa publiko ang laman ng joint account ni Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Panoorin at pakinggan hanggang sa huli ang bidyong ito para sa buong detalye. Ito na naman ang malaking issue na lumalabas sa ngayon sa buong social media community, kung saan ibinandera di umano ni Mami Min ang joint bank account ng anak niyang si Catherine Bernardo at dati nitong boyfriend na si Daniel Padilla. At maliwanag mga kababayan na sinasabi dito na ibinandera daw po sa publiko ng nanay nitong si Catherine Bernardo. Ito daw pong joint account nitong si Catherine Bernardo at saka daw po nitong si Daniel Padilla. So ngayon alamin natin kung bakit ipinakita sa publiko ng nanay nitong si Catherine Bernardo yung joint account nitong dalawa. Ano po, so ito i-play pa po natin. Ang seste ay ikinagulat ito ng Malexens dahil hindi akalain ng ina ni Catherine na halos maubos na pala ito sa hindi pa malamang kadahilanan. Ako po! Para sa kaalaman na nakararami, majority ng mga financial account ng kapamilya Actres ay hawak ng kanyang account manager, kung saan isa nga dito ang kanilang joint statement sa bangko ng kanyang dating nobyo na si Daniel Padilla. Ang tindi nun mga kababayan, no? Kung titingnan po natin, sinabi dito na nagulat ang publiko, na nagulat ang mga tao dahil halos nga maubos na ang laman ng account nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine sa hindi malaman na dahilan. Ito kaya ay dahil sa nilaspag o winaldas nitong si Daniel Padilla yung kanilang ipon nitong si Catherine Bernardo. Napakatindi naman kung totoo etong balitang ito. Diba dapat alam ko kasi mga kababayan, pag joint account yan, dapat alam din yan itong si Catherine Bernardo kung may gagastusin etong si Daniel Padilla at kukuhanin dun sa kanilang joint account. Pero nakakagulat daw dito, talagang nagulat yung publiko, maging ang pamilya Bernardo, dahil nga halos maubos na yung laman ng joint account itong si Catherine at saka nitong si Daniel sa hindi malaman na dahilan. Eto kaya yung isang dahilan kung bakit nangungutang yung nanay nitong si Daniel ay dahil pambaya dito. Yan yung mga palaisipang tanong mga kababayan kung titingnan po natin. Ano po, so eto ay pagpatuloy pa po natin. Mag-iisang buwan na nang pumutok ang issue ng hiwalayang Catherine. Isa sa mga dahilan nga dito ay ang kanilang financial issue, kung saan pinagsabihan nitong si Min Bernardo ang kanyang anak na si Catherine na bigyan nila ng puwang ang mga ginagawang pagwawaldas ng pera ng kanyang nobyo na si Daniel Padilla. Grabe, sa mga bagay na kanilang kinukonsidera tungkol sa kanilang paghahanda upang bumuo ng kanilang pamilya sa hinaharap. Una na itong pinag-usapan sa YouTube channel ng batikang showbiz columnist at vlogger na si Christopher Min sa kanilang talakayan sa Showbiz Now na kasama si Romel Chica at Wendell Alvarez. Alam ng lahat na third party nga ang isa sa mga pinakarason kung bakit naghiwalay ang 11 years na royal kapamilya couple at kinumpirma nga ito ng ilan sa mga pinagkakatiwalaang showbiz media at maging sa mga sikat na showbiz columnist. Saad kasi hindi talaga may iwasan mga kababayan sa magjowa. Minsan, eto nangyayari din kasi to, hindi talaga may iwasan dun sa magjowa na nagkakaroon sila ng joint account. At minsan nga, kahit magjowa pa lang sila, nag-iisip na agad sila ng future nila, yung kalalagyan ng kanilang magiging pamilya, kaya bumubuo sila ng joint account na ganito. At hindi rin may iwasan na yung kapareha minsan, hindi may iwasan na minsan dumarating sa punto na yung kapareha mo na kasama mo sa pagbuo ng joint account, minsan yun din yung nagwawaldas. So ngayon, eto yung nangyayari dito kay Catherine at saka dito kay Daniel. Kung si Daniel man yung nagwawaldas ng pera, talagang napakatindi. Biruin nyo joint account nila yon. Ang alam ko kasi pag joint account, hindi nyo pwedeng pakialaman parehas yan. Dahil yan nga ay iniipon ninyo para sa future ninyong dalawa.
or future na magiging pamilya ninyo. Pero ang nangyayari kasi dito, kung hindi alam ni Catherine Bernardo na nauubos na yung pera o winawaldas na, talagang malaki ang posibilidad na si Daniel Padilla yung nagwawaldas ng pera. Diba? So kayo mga kababayan, anong opinion ninyo hinggil dyan? Comment below na lamang po ha, ipagpatuloy pa natin. Christopher Min na marami pang mga dahilan ang sumira sa relasyon ng dalawa at natural lamang daw na lalabas at lalabas ang mga ito pag uminit na ang issue sa social media. At syempre, bago pa man nila ito sa publiko ay kanila itong sinisiguro na legit at kumpirmado ang lahat ng mga ito. Tama. Nabanggit pa ni Wendell na halos si Daniel lang lahat ang bumubuhay dahil lahat ng mga kapatid nito kasama na ang kanilang mga driver at idagdag pa ang mga kaanak daw ni Carla na galing probinsya ay sa bahay nila ito tumutuloy kapag luluwas ng Maynila. Grabe, Sambit no? kasi ni Wendell na inutusan itong si Mami Min, ang kanyang anak na si Catherine, na sabihan itong si Daniel na kunin nila ang passbook nito sa kanyang ina na si Carla Estrada. Say naman ni Nay Christopher Min, kukunin So gets ko na mga kababayan, parang ganito ang naghahawak ng passbook ni Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo, yung joint account nila, itong nanay nitong si Daniel na si Carla Estrada. Kasi kung titingnan po natin, ito daw, kukunin ng bank book sa nanay. Ako naman bibigyan ko ng katuwiran na nung walang-wala ang pamilyang ito ay alam naman natin na solong pinalaki ni Carla Estrada ang kanyang mga anak, lalo na si Daniel. Ang kanyang kapatid na inaanak ko na si Carlito na anak nila ni Naldi Padilla. Nakita ko at nasubaybayan ko na talagang hirap na sila sa buhay. At ngayon dumating pa yung pagkakataong sumikat si Daniel Padilla at nabigyan din si Carla ng pagkakataon na mag-host ng Magandang Buhay ay kumikita na sila. Biruin nyo kung iisipin natin, itong si Carla Estrada, meron tong face to face, meron tong Magandang Buhay mga kababayan. So sa pagkakataon yun, alam naman natin na kumikita din ng pera itong si Ma'am Carla Estrada. Pero kung totoo nga mga kababayan na si Ma'am Carla Estrada ang may hawak nung joint account itong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo, tapos nauubos ng hindi malaman na dahilan, malaki ang posibilidad na baka nagagalaw di umano nitong si Ma'am Carla Estrada yung ipon ng dalawa. Parang ganon. Ano po kung si Carla Estrada ang may hawak po nun? Pero kung si Daniel Padilla o si Catherine Bernardo mga kababayan ang may hawak nun, pero imposible kasi si Catherine ang maghawak nun kasi alam naman natin na may sariling pera etong si Catherine at siguro naman may sariling pera din etong si Daniel Padilla. Pero hindi rin may iwasan mga kababayan, lalo na pagbaon ka sa bisyo ng pambababae, mauubos talaga ang pera mo. Hindi, totoo po yan mga kababayan, pag nabaon ka sa bisyo ng pambababae talagang nauubos yung pera mo, nawawaldas sa madalit salita. Ano po, so ito ay pagpatuloy pa natin. Backbook sa nanay, ako naman bibigyan ko ng katwiran na noong walang-wala ang pamilyang ito ay alam naman natin na solong pinalaki ni Carla Estrada ang kanyang mga anak, lalo na si Daniel, ang kanyang kapatid na inaanak ko, si Carlito na anak nila ni Naldi Padilla. Nakita ko at nasubaybayan ko na talagang hirap na hirap sila sa buhay. At ngayong dumating na yung pagkakataong sumikat si Daniel Padilla at nabigyan din si Carla ng pagkakataong mag-host na Magandang Buhay ay kumikita na sila. Kaya nga, ang dagdag pa na payag ni Christopher Min, ako man din siguro na matagal ng panahong hindi nakatulong sa aking pamilya ay sasamantalayin ko na ang pagkakataon para mapasaya ko sila ng maaari kong ibigay at walang masama po at hindi po yun krimen. Si Daniel naman ay siya naman po ang nagtatrabaho. Siya ang nagpapakahirap at kung meron bang hilig sa sasakyan yung bata ay ibibigay yung talaga ng magulang. Si Carla kasi nabuhay naman yung bata na wala naman talaga regalo sa kanyang sarili sa pagtatrabaho. Natural lang, nagagastos yun and well, wala naman siguro masama kung gagalawin niya ang kanilang savings ni Catherine paminsan-minsan. Ang masama lang dyan kung sobra-sobra na, di ba? Yun Tama. ang hindi natin alam noon. yun yung nangyayari ngayon mga kababayan. Kumbaga parang ang nangyari kung halos maubos na, parang napasobra na yung gastos. Parang ganon.
Kung halos maubos na, kasi sabi dito halos maubos na raw yung savings account nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine. At saka ang pinakamatindi kasi mga kababayan dito, hindi lang kasi pera ni Daniel yung nandoon. Mga kababayan, may pera din etong si Catherine doon. So ang problema doon mga kababayan, kung halos maubos na yon at mawaldas na, pati yung pera nitong si Catherine damay na rin sa paggastos nitong si Daniel kung tutuusin. Kung totoo man yung balita mga kababayan, ano po, so ito pagpatuloy pa natin. Siyempre, nasa kanila na yan kung paano nila gagamitin ang kanilang mga kinita. Tama. Pero ang isa sa managing pasabog na iyon ni Manay Christopher Min, ang pagsambulat ni Mano ng ina ni Katrina si Min Bernardo sa bank account ng dating magkarelasyon. Ito'y matapos ng ibigay ng kanilang financial manager ang totoong nilalaman nito sa kasalukuyan. Naggulat di mano si Mama Min dahil halos malimas na ito sa kabuuan na malaking halaga na naipundar ng dalawa ilang taon na ang nakakalipas. Hindi man raw nabanggit ni Min Bernardo ang natitirang halaga pero dismayado ito sa kanyang nakita at ayon sa mapagkatiwalaang source ni Christopher Min, nakausap na raw ng ina ang kanyang anak tungkol sa kanyang nadiskubre sa pera na sana ay paghahanda sa kanilang kinabukasan ni Daniel Padilla. Pero ganun pa man, nirespeto ito ni Mami Min ang mga naging kapalaran ng kanyang anak sa kamay ng dating nobyong si Daniel Padilla at sa mga nawalang halaga sa kanilang pinagpaguran sa mundo ng showbiz. Mas matimbang ang pagiging anak kaysa sa mga material na bagay tulad ng pera. Ang dagdag panapayag ng butihing ina ni Catherine Bernardo na si Min Bernardo. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today. Biruin nyo mga kababayan, buti na lang talaga etong si Catherine Bernardo talagang marunong magpundar ng mga negosyo at buti na lang napakabait ng magulang nitong si Catherine Bernardo at talagang tinutulungan yung anak sa pagpapatakbo ng mga negosyo, lalo na mga kababayan pagdating dito sa pagmamanage ng ibang negosyo nitong si Catherine Bernardo. So ngayon ang pinakamagandang nangyari dito ay nalaman ng pamilya Bernardo yung nilalaman ng bank account nitong si Daniel Padilla at saka nitong si Catherine Bernardo at talagang nakita na halos malimas na yung account. Ang pinakamatindi kasi dito mga kababayan, kung nagpatuloy pa yung relasyon nitong si Daniel at saka nitong si Catherine at dire-diretso pa yung pag-iipon nila doon sa joint account, tapos makikita in the end of the day, lalo na pagka umalis na sa showbiz etong dalawa na wala na palang laman o kaya kakaunti na. Diba yun yung pinakamatindi kasi dito Kasi ang inaasahan nitong si Catherine, siguro hindi niya alam, mga kababayan, na yung laman ng bank account nila nitong si Daniel Padilla ay mauubos na. So ang pinakamaganda dito mga kababayan, at least hanggat maaga nalaman nitong si Catherine Bernardo na halos kakaunti na yung laman ng kanilang bank account itong si Daniel Padilla. Dahil kung ito ay nagpatuloy pa, tapos nalalamnan, tapos nawawaldas, mga kababayan, yun yung pinakamatinding mangyayari in the future. Ano po kung sakasakali na etong si Catherine ay magpaalam na sa mundo ng showbiz at mamuhay na lamang bilang simple. Dahil kung titingnan natin mga kababayan, eto ang ginagawa nitong si Catherine at saka nitong si Daniel, paghahanda to sa future. Pero kung nawawaldas yung pera, talagang ang mas nakikinabang lamang ay etong si Daniel. Kung hindi alam ni Catherine Bernardo na nawawaldas na yung pera, ang nakikinabang lamang si Daniel kasi unang-una, gaya nga ng sabi ko kanina, hindi lang pera ni Daniel yung nandoon, kung hindi, pati pera nitong si Catherine. So kung ang lumalabas na balita ay halos maubos na yung laman ng joint account nila, pati yung pera ni Catherine nadadamay na. Kaya nga magandang parte na rin mga kababayan na nangyari ito dito kay Catherine at saka dito kay Daniel Padilla, dahil mas makakapag-ipon si Catherine Bernardo, mas makakapag-isip ng mas maayos at mas mapapagbuti pa ni Catherine yung pagpapatakbo sa kanyang karera nang walang humahadlang mga kababayan. At ang mas pinakamaganda pa dito, mas makakatanggap pa si Catherine ng mas malalaking proyekto nang walang pumipigil or walang humahadlang na kanyang karelasyon mga kababayan, at mas kikita siya ng marami at makakapag-ipon ng sarili lamang niyang pera. Ano po? So ngayon mga kababayan, kayo po, ano pong opinion ninyo hingil po dito sa lumalabas na balita na kung saan daw ay halos malimas na ang bank account nitong si Catherine Bernardo at saka nitong si Daniel Padilla dahil daw winaldas nitong si Daniel. Mga kababayan, so comment below na lamang po kung ano po ang masasabi ninyo hingil po dito sa balitang kumakalat na ito.
So ngayon mga kababayan, punta naman po tayo dito sa next topic natin na kung saan mga kababayan matatalakay po dito yung dahilan kung bakit nga ba nabuko o nahuli nitong si Catherine Bernardo etong si Daniel Padilla sa kanya mga ginagawang kalokohan tulad po ng pambababae di umano mga kababayan. So ito po i-credit natin na itong video ito sa Showbiz Now na kay Nanay Christopher Min. Kaya mga kababayan, yung mga hindi pa nakakapag-subscribe dito sa Showbiz Now na mag-subscribe na po kayo. At panoorin nyo po itong mga video ni Nanay Christopher Min at huwag nyo pong kalimutan na i-like mga kababayan itong mga video ito. Ano po? So anyway, ito po umpisahan na natin itong ating talakayan dito sa video nitong si Nanay Christopher Min na kung saan matatalakay po dito yung dahilan kung bakit nahuli ni Catherine ang mga kalokohan nitong si Daniel Padilla. So ito, i-play na po natin. Nitong hiwalayan ng Katniel, grabe, eto na. Inuurirat talaga tayo nung mga fans at ng mga bashers at lahat. Ano raw ba kasi talaga ang nangyari? May lusot ba si Daniel Padilla? Naku, parang hindi. Hindi siya, wala siyang lusot. Bakit? Kasi lahat ngayon ng video naglalabasan, naku, laban lahat sa kanya. Grabe no? Akala no? Oo. Nakalka. At aminin natin, nag-uunahan lahat kung sino ang makakalocate ng unang dahilan at bakit sila naghiwalay. Ito Grabe, po ang mga no? kwento. Ito po ay nakarating sa amin na gusto naman po naming ibahagi sa inyo. Pero yung detalye, sila po ang nakakaalam kung ano ang katotohanan. Sila makapagsasabi kung totoo itong kwentong itatawid namin sa inyo. Di ba mga telepono ngayon may locator? Ay! May locator. Mayroon yun. Hindi ba ang misis na nagdududa tungkol sa pangangaliwa ng mister niya, naglalagay pa nga ng mga devices doon sa ilalim ng kotse? May mga ganyan. Mayroon, At may oo. mga apps din sa cellphone na Oo, yan. Ano ang nangyari sa locator, anak? Ay, eto na. Dahil, syempre, may pagdududa nang nagaganap. Eto pala. May mga nakakarating na kay may Catherine. nakakarating na. So, meron pala itong locator. Ah! Na kung saan pupunta si Daniel, malolocate niya kung Masusundan. nasaan. At masusundan. Kasi lalabas doon, oh, nandito siya. Ay! Magtutunog. Syempre, ay, tatawag mo ka ngayon kung nasaan ka. At saka pag Doon. tinanong, nasaan ka ngayon? Where are you now? Oo. Sasabihin niya, kunwari, I'm here in BGC. Oo. Sa locator, hindi. Hindi. Ay, putek. Ito yung pinakamatindi ngayon mga kababayan Wala talagang kawala, wala ka talagang kalusot-lusot kapag ka nalagyan ng allocator yung cellphone mo or di kaya naman yung ginagamit mo sa sakyan. Kasi unang-una, kapag ka etong si Daniel Padilla nagpunta let's say sa Batangas, tapos tinawagan siya ni Catherine at ang sinabi ni Daniel Padilla nasa sa taping siya dito sa BGC, mga kababayan, dun pa lang magdududa na itong si Catherine kasi papasok sa isipan nitong si Catherine bakit nagsisinungaling etong si Daniel Padilla. Ang tindi na kasi ng panahon ngayon mga kababayan kung iisipin po natin, 2023 na, going to 2024. Konti na lang mga kababayan, baka nga sa mga susunod na henerasyon na, robotic na lahat. Ngayon, kapag ka nalagyan talaga ng allocator ang sasakyan mo or di kaya naman ang ginagamit mong cellphone, wala kang kawala at kapag ka nagsinungaling ka, dun pa lang, ipinuprovok mo etong si Catherine Bernardo na magalit at maghinala ng mas matindi sa'yo. Kasi unang-una, ba't ka nga naman pupunta sa isang lugar na ganito tapos sasabihin mo, wala ka sa lugar na yon pero kita naman sa allocator. Susmiyo Marimar, magluluko na nga lang, hindi pa ginalingan. Diba, pagpatuloy pa natin. Ay, yun na. Ay, Anong sabi ng locator? Nasaan? Ay, naku, wala. Wala dito. Ibang lugar. Ibang lugar. Saan yung lugar daw yun? Doon sa pinagdududahan. Ay! Naku. Kondo rin nung pinagdududahan. At Ay! Yan ba yung kondo ni Blight? Oops! Nadulas ako. pala isa, dalawa ang involved dito, no? Nako, lumabas na. Ang dami-dami na nga. Isa, dalawa, tatlo. Ay, tatlo ng babae. 3, 4, 5. Di ba? Parang ganon. Kaya walang lusot, ano? Correct. Talaga, Ay. ito daw ba'y inamin?
ng lalaki kay babae. Ang sabi, oo daw. Kaya ganun na lang. Kaya yung pagtitimpi, tinitimpi na inaayos niya yung sarili niya. Kung paano niya itatawid. Alam niya na eh, kaya nagsasorry eh. Oh, kaya umiiyak, kaya naglulumot. Ay! Kaya yung si babae, iniisip niya, ninanamnam niya, anong gagawin ko? Ang sakit nun para sa isang Ay, oo. Oo naman. Para pagdaanan mo yung ganyan na nagmamahal ka ng tunay pero yun palang minamahal mo, eh may ginagawa namang kakaiba. Mm-mm. Di ba? Oo nga. Ikaw ba kung si Catherine ka? Hindi naman ikaw Natawa tayo bigla. Hypothetical lang. Kunwari ikaw si Catherine. Tatanggapin mo ba si Daniel sa kabila ng may iba? Ay, ayaw ko na. Ayan. Tapos na kasi tapos na yung atin eh. Eh, hindi ba sabi Oh. mo? Minsang ginawa. Minsan ulit. Hindi na ulitin namin. At saka mga kababayan, yun kasing kay yung kay Daniel Padilla, hindi lang kasi niya unang beses na ginawa sa isang babae. Kung hindi, 'di ba, gaya nga ng sabi ni Sian Gasa, napakaraming naging babae nitong si Daniel Padilla. So ibig sabihin, hindi lang siya isang beses nag-cheat. Kung hindi, maraming beses siyang nanloko. So ngayon, kung babalikan pa ni Catherine yon, uulit-ulitin lang yon ni Daniel Padilla. Gaya nga po ng sabi natin mga kababayan, kapag ka nagawa na kasi ng isang beses yan, uulit-ulitin lang yan. Tunay po yun, uulit-ulitin lang yan. Dire-diretso lang yung panloloko niyan. Lalo na pagka isang sorry lang nitong si Daniel Padilla dito kay Catherine, babalikan agad nitong si Catherine, mamimihasa, uugaliin ni Daniel Padilla ang magloko at maghanap pa ng iba't ibang babae. Kung totoo man, yung mga ibinabalita patungkol po dito sa issue ng hiwalayan ng Katniel, patungkol dito sa sinasabi nitong si Sian Gasa na pambababae, nitong si Daniel Padilla, uulit-ulitin lang yan. Diba, ipagpatuloy pa natin. Hindi na ulit. Maaari pang ulit. Ulit. Ah, Ganon, oo. Kaya gano'n na lang ang pasasalamat ni Catherine sa kanyang nanay. Mm-mm. Tumawid sa akin ng sobra-sobra yon. Iba talaga ang anak na dumadaan sa matinding problema na Tama. merong family support. Ayun na. Ibang-iba, katulad ni Tita Min at ng tatay niya at ng mga kapatid. Ang dali-daling makakapag-move on nitong si Catherine kasi andun yung suporta ng pamilya. Correct. No? Oo. At saka ito lang, di ba, mapapansin naman natin, talaga kapag may family support ang isang taong nagdidesisyon, mas matibay. Oo Tama, naman, tama. walang makabubuwag. Kaysa yung sa, ito naman hindi naman po lahat ina-apply. Ito yung mga taong nagsosolo sa buhay. Di ba mahirap kasi nagsosolo ka, wala kang napapakinggang na, Totoo yun. ayun, dapat mong gawin. Doon pumapasok ang stress at ang depression. correct. Oo. At kapag pumasok na po ang depression, doon na nagkakatalo. Totoo. Dapat talaga ay meron po tayong family support, suporta ng mga kaibigan. Kapag wala po yan, hindi po natin kakayanin ang isang napakalalim na problema. Totoo. Tama. Pero hahawakan natin ang pag-asa. Kasi laganap naman ang pag-asa anumang oras. Tama. Basta Oo, marunong lang tayong magtawid ng ating pinagdadaanan. Totoo. Di ba? Oo nga. Yan yung sinasabi na one head is better than two. Two heads. At two heads. Baliktad ba? Two heads Two are heads better is than one. better than one. Oo. Pero may point pa rin siya, di ba? Pero is one better- heads. One. Heads are better than one. Pero nakuha kagad natin Two heads are better than Oh, one. two heads Sa are- pagre-resolba ng Lahat. problema, sa pagkukwento mo pa lang. Alam mo, totoo yan. Sabi nga ng mga doktor, di ba, ng mga psychiatrist, mga psychologist, kahit kausapin mo lang ang salamin, kausap mo ang sarili mo, maiibsan na ang problema po. Paano pa kung may kaharap kang isang pinagkakatiwala ang kaibigan, kaharap po ang pamilya mo, magsasalita ka na, ganito ang nangyayari sa akin. Paano kang hindi makakahinga? Oo. Oo nga. Kasi minsan yung mga Pilipino, porket akala nila, porket walang maitutulong yung kausap nila, ayaw nila magsalita. Hindi nila alam ang resulta nun sa sarili nila na nakakagaang ng kalooban. Laging may resultang maganda ang pakikipag-usap. True. Tama. Di ba? Oo. Huwag lang kukonsintihin. Huwag Tama. lang aayunan ang mali. Ay, oo. Yan ang Yan nakakaloka kasi pag may Oo, consenting oo. pumapasok. Totoo yan. So ngayon, buong-buo na po talaga sa isip at puso ng ating mga kababayan na si Daniel talaga yung may kasalanan kung bakit sila nagkahiwalay ni Catherine. nga, tama. Yun Kasi kung iisipin natin mga kababayan, ganito yan nakakay Daniel na nga, gaya nga ng sabi ko doon sa mga latest vlog natin, nakakay Daniel na yung salitang pag-iwas. Kung mahal talaga niya si Catherine, iiwasan niya lahat ng mga babaeng lumalapit sa kanya.
Hindi siya magi-entertain or maghahanap ng iba kung talagang minahal niya. Etong si Catherine Bernardo, mga kababayan, nasa sa kanya yung pag-iwas eh. Kaso nga lang, ano ang ginawa nitong si Daniel? Naghanap pa ng ibang babae. So ibig sabihin, mga kababayan, talagang intention niya na lokohin etong si Catherine Bernardo at maghanap ng ibang pangpalit dito kay Catherine. Yun mga kababayan, dahil kung talagang mahal niya si Catherine, iiwas siya. Pero kung hindi niya mahal si Catherine, maghahanap siya ng ibang mas magaling kaysa kay Catherine. Kaya nga may one night stand sa Spain eh. Kaya nga lumabas yung tarugong itim. Yun, di ba? Totoo. Di Kasi umano. Ano talaga ngayon, grabe, may locator, di ba? Hindi Oo naman, nga. may CCTV. Oo. Diba? Paano ka lulusot? At saka bukod pa dun sa locator na yon, mayroon pa mga human CCTV. Ay, totoo. Tama. Yun yung nakakatakot. Oo. diba? Nakita ka sa ganito, may kasama ka, may kaakbay ka. Paano mo lulusutan yun? Tsaka panandali ang may itatago yan eh. Katulad ngayon, natago, di ba? Ngayon, naglabasan na. Agosto yan nagsimula August, September, October, 4 na buwan. diba? Bago talaga nagkapagsalita si Catherine at inamin sa publiko Grabe, na no? tapos na po, closed book na talaga yung kanilang relasyon. Correct. Hindi naman natin hinaharangan. Maaaring isang araw baka magising sila na hinahanap pa rin lang isa't isa. Oo. Ay, oo naman. Tsaka tunay naman sila nagmahala ng mahigit na 1 dekada. Walang imposible. Hindi imposible yon. Ay, oo. Diba? Pero, ano ang gagawin na ni Daniel? Ay, di siyempre, wala na. Ano gagawin niya? Pero siguro, kung yung babae na mismo yung lalapit, siguro siyempre, ano naman yung... Inaasahan mo na si Catherine ang lalapit Ay, ni hindi. Daniel? Malabo. Hindi ako aasa doon. Oo. Ikaw? Naku, mukhang ako nakikita Ako hindi. ko. Hindi ko nakikitang lumalapit si Catherine Oo. kay Daniel. Hindi lalapit ang babae. Unang-una, hindi naman siya ang gumawa ng kasalanan. Tama. Oo. Siya Ngayon- kayo na dehado Oo, Tama pa. Diba? Ngayon pa na nagpakulay siya ng buhok, di ba? Orange. Orange. Oh. Ay, Senyales na yun. May isa pa. Na ganun din, nagpakulay ng buhok na nagpa-egg. Sara Labati. Oh, yun, di ba? Paano Ay. naman? Kung magkano Grabe, no? Ako naman. Kala ko sino bago. Akala ko na si Katy Perry. Okay, teka muna. Si Blight, si Andrea Brillantes, Ah. nakikita mo ba sa panaginip mo, nalalapit kay Catherine at hihingi ng tawad? Ay, tingin ko hindi. Ikaw. Hindi. So, hindi mo nakikita? Ah. Ako rin, hindi ko nakikita. Ito yung sinasabi ko, mga kababayan, sa inyo na nung nahuli, napanood, nakita sa video ni Mel Ocampo, etong si Elijah Canlas at saka po itong si Andrea Brillantes na nagsusubuan ng chupagete, kagad po siyang nag-PM dito kay Mel Ocampo at humingi ng pasensya. Pero dito sa big issue na nasangkutan itong si Andrea, na kung saan may mga lumalabas na balita na one night stand, na kung saan may mga Spain, mga kababayan, at may mga condo comfort, hindi man laang nag-message etong si Andrea dito kay Catherine, or hindi man laang humingi ng pasensya etong si Andrea dito kay Catherine Bernardo, mga kababayan. Talagang matigas siya pagdating dito sa issue ng Katniel. O kahit nga maglabas ng statement, wala. Pero doon sa chupageti, mga kababayan, kaagad siyang nagsorry dito kay Mel Ocampo. Ano ba ang usapan dito? Pahabaan ba? Kasi yung kay Daniel daw, tarugong itim na... Anyway, pagpatuloy pa natin. Kasi sa ngayon, nakikita naman natin ang atake at forma nitong si Blight. Kinakaya niya lahat ng bashing. Nagpapakita siya bilang isang positibong tao, matapang. Hindi lang natin alam kung kapag nakakubli na siya sa publiko, ano Tama. ang kanyang ginagawa. Ayun. Pero hindi ko siya nakikita na lumalapit para humingi ng tawad. Oo. Di ba? Totoo. Yun yun. Siguro, sa isip niya, siguro, hayaan mo na lang yan. Mamamatay din yung issue na yan. It will die a natural death. Oo. At saka baka ang lusot yan, bakit ako hihingi? Ibabay ako nilapitan. Oo. Ay! Pero, sasabihin naman lang, it takes two to tango. Ay, Ba't yun palapit? na. Diba? Oo, Ganun lang tama. yan. Wala kang lusot talaga no? Wala kang lusot. Ano naman ang kanta na pwede mong ihandog sa triangulong ito? O kahit sa Katniel, Ay, di, siyempre kakantahan ko sila Maganda ba ito? Maganda ito para sa siguro- kanila o para sa iyo lang? Para siguro sa kanila at saka sa akin. Ayan. Ay! Sinabi. Nananalamin. Oo. Okay, ano to? Kakantahan ko sila ng She's gone! She's gone.
Gan. Alam mo, naman. 10 ang kumanta niyan. Oh. Yung siyam nalaglagan ng baga. Ay, yung isa. Isa lang ang nakaligtas. Mukhang magiging 10 na. Oo, yung lalaglagan ng baga. She's gone. Parang Ay, ang malaglag taas-taas Parang niyan. malaglag na yung baga ko, ha. Pag mababa ang kanta nito, Antono, she's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. Oh, ikaw, tataasan mo yan eh. She's gone out of my life. I was wrong. I'm to blame. I'm to I blame. was so untrue. I was wrong. Still heart. Grabe to. Alam mo ba, grabe tong kanta na to. Totoo ka nga, parang malalaglag na yung baga ko. She's gone. Diba? Out of my life. Oo nga. Ang taas Oo. yan. Ang taas nito. Ayokong pangimasukan yan. Oh, di ba? So yun mga kababayan, napakinggan nyo naman po yung balita na inilabas po dito sa Showbiz Now na ni Nanay Christopher Min, Kuya Romel Chica at saka nitong si Kuya Wendell Alvarez, ano po, na kung saan mga kababayan, sinabi po nila yung isang dahilan kung bakit nahuli ni Catherine Bernardo etong si Daniel Padilla dahil pala sa allocator. Ngayon mga kababayan, kayo po ano pong opinion ninyo hingil po dito? Ang sa akin lang naman, kung magkakabalikan si Catherine at saka itong si Daniel, maganda. Matutuwa yung mga Katniel fans. Pero kung papatawarin ni Catherine itong si Daniel tapos magiging okay sila, hindi malabo na gawin ulit ni Daniel yung mga ginawa niya dito kay Catherine Bernardo na kung saan mga kababayan, paulit-ulit na ng babae itong si Daniel Padilla. So kayo mga kababayan, ano pong opinion ninyo hingil po dyan? Dapat pa ba nabalikan ni Catherine etong si Daniel Padilla or mag-focus na lamang po itong si Catherine sa kanyang mga ginagawa sa buhay na makakapagbigay ng good opportunity sa kanya pagdating ng araw, mga kababayan, in the future. So kayo, comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo hingil po dito sa mga tinalakay po nating issue ngayon. At bago po tayo pansamantala magpaalam at maghiwa-hiwalay, nais ko pong sabihin sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, hinihikayat ko po kayo na huwag niyo po sanang kalimutan na i-like po eto pong video natin na ito at huwag niyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo or mag-live tayo na mga ganitong klase ng issue or topic na nagaganap po dito sa ating bansa. At uulitin ko po bago po tayo tuluyang magpaalam mga kababayan, maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nakakalimutan na i-like etong video natin na ito. At maraming salamat lalo sa isang katulad mo na nanonood ng replay at hindi nakakalimutan na mag-iwan ng iyong komento dito sa ating comment section. At mas lalong maraming salamat sa isang katulad mo na hindi nag-i-skip ng ating ads. Thank you sa walang sawang pagsuporta dito sa ating mga bidyong ina-upload. Maraming salamat. Ingat ka palagi. God bless sa'yo kapatid. Thank you po.